Yung mga nasa labas po, pwede na po tayong pumasok. Sisimula na po tayo. Let's sing the goodness of the Lord this morning, this moment. And this not just all about na yung sa kanta lang, kundi sa kabutihan ng Panginoon. Sabi niya nga sa Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Sabi niya sa Tagalog, subukan ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon. So, this morning, isipin natin yung ginagawa ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Marirealize natin kung gaano kabuti, kung gaano ka-faithful ang Panginoon. Come on, let's just sing this song. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Come on, church, let's just sing. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luluwalhatiin ka. Oh,
magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan ko. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, church. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Jesus, for your goodness, Lord. Sometimes, Lord God, we don't appreciate your goodness, Panginoon. Hindi namin nare-recognize, Lord. But right now, we just want to thank you, Lord God, sa kabutihan na ginagawa niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we sing it for the last time? Kung gaano kabuti ang Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman,
lahat man, hanggat ako'y nabubuhay. Can we sing this, church? Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Father God, we just want to thank you for this moment, Lord, na binigay niyo sa amin sa Bautista. That we are here right now, Lord God, to glorify your name, to worship you, to lift you up, oh God. It's not about us, Lord God, but it's all about you, God. Marami po salamat, Lord God, sa buhay ng Bautista, Panginoon. We just want to offer you this morning. We just want to offer you this praise, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Bigay po natin the best na palakpak sa ating Panginoon. Pakita natin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Amen. So this morning, basahin ko lang po dito sa Luke 1 verse 37, sabi niya, "For with God nothing is impossible, and no word from God shall be without power or impossible or fulfillment." So, sabi niya rito, walang imposible sa Panginoon. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, kailangan lang natin maniwala at maniwala sa Panginoon na meron siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Come on, let's just sing this praise. Through you, I can do anything. I can do all things. Come on, church. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Come on, let's just declare. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, Jesus. Let's just sing this. I'm not gonna live out what I see. I'm not gonna live out what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Come on. I can do all things. Cause it's you who gives us strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. And nothing is impossible. Nothing is I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Come on, church. This is a declaration. Who gives me strength. That nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. That nothing is impossible. Come on, let's just believe na may gagawin ng Panginoon ngayong umaga. Maniwala tayo.
believe. I believe in. Let's just believe. I believe, Oh, oh. I believe in you. I believe. Kahit ano pa yan, maniwala tayo na merong gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. I believe, I believe in you. I believe in you. I believe, oh, oh. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Come on! And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. And nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe. Come on, church. Let's sing. We believe. Ano ba'y pinaniniwalaan natin? I believe, Naniniwala ba tayo na mayroong gagawin ng Panginoon? I believe. Naniniwala ba tayo na kilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Let's just believe. I believe. Just our voices. I believe, Let's just declare. I believe in you. I believe in you. I believe. For the last time. I believe in you. Thank you, Lord God. We believe in you, that nothing is too hard and impossible to you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are here, Lord God, because of you, God. We are here, Lord God, hindi dahil sa ano pang bagay, Panginoon. Dito kami, Lord God, because we want to worship you, because we want to honor you, God. All it takes is one moment, and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place with desire
is open. I am ready for you. Jesus, take me deeper. 'Cause I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place with desire and encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. With desire and encounter once again. We make way. We make room. Lord, let your spirit. Yes, Lord. Move in this place, oh God. Have your way. Have your way. In this Yes, place. God. Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, You are welcome you welcome. in this place. Come and move. Yes, oh God, move in this place, Lord God. This place. Saturate this place, oh Holy Spirit. Desire. We desire you more than anything. Encounter once Yes, Jesus. again. Holy Spirit. Send your fire. Release your Yes, God. power. So we'll never be the same. Desire. We desire, oh God. An encounter once again. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, come in this place. Yes, Jesus. Holy Spirit. Yes, Jesus. We welcome you in this place. Holy Jesus. Spirit. Come on, church. Holy Spirit. Oh God. Oh God. Holy Spirit. We welcome you in this place. We welcome you. We desire you more and more. We desire you more and more. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for moving. Fill this up, oh God. Fill us up, Lord.
with your presence. Dwell in this place, oh Jesus. Dwell in this place. Dwell in our hearts. Holy Spirit, come. Saturate us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, come. Come on. Let's just remain in the presence of the Lord. Let's allow God to move. Let's allow God to enter sa mga puso natin. Huwag natin pagtaguan ng Panginoon. God is knocking. God is knocking sa buhay natin. Kumakatok ang Panginoon sa puso natin. Let's just welcome God sa buhay natin, sa puso natin. Let's just open the door. Oh, Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Lord, we thank you for this day, Panginoon. Salamat, Lord God, na kami ay nakapagpuri, Panginoon, that we are here, even the weather ay ganito, Panginoon, ay nandito kami at nakapagpuri sa iyo, Lord God. Lord, we ask sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, ay may babaunin kaming lahat, Lord God, this coming week, Panginoon, anumang trials, anumang trouble, Lord God, na lagi naming tatandaan, Panginoon, that nothing is impossible sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigay natin the best na palakpak sa ating Panginoon before po tayo mo po. Come on, church. Yung the best. Manatili tayo, nakita tayo sa presence ng Lord, and let's pray. Let's just pray for the word. Tayo po muna tayo. Come on. Let's pray for the word. Let's pray, Father. We just want to say thank you for this day. Thank you for allowing us again to worship you and to honor you. Lord, dalangin ko po, O Diyos, ng iyong mga salita na amin pong pag-uusapan sa oras na ito. Itanim niyo po sa aming puso at isipan upang sa ganantun po, O Diyos, na makita po namin at mas lalo ka po namin makilala at mas lalo po namin maibigay yung the best po namin sa inyo, Panginoon. Ama, pagpalain niyo po ang bawat sana nandito. Pagpalain niyo din po ang lahat ng aming mga trabaho. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga pinagkukuhanan. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga karamdaman. And I pray, Father, na ikaw nga po ang siyang patuloy na magprotekta sa amin at sa aming buong pamilya. Ama, pangalagaan niyo po ang lahat ng kailangang pangalagaan sa aming buhay. Maraming pong salamat, and I pray for your presence to be upon us as we go deeper in your words. We love you, God. In Jesus' mighty name we pray. We say amen. Okay, pwede tayo mo po sa presence ng Lord. God is good. God is good. And all the time. Yung mas malakas, God is good. And all the time. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, I'm happy because you are here. Amen. Lumalamig po ang panahon kasi December na at paganda ang panahon natin. And hoping na kahit lumalamig ang panahon, dapat hindi rin tayo manlamig sa Panginoon. Amen? Sige po, the best na palakpak para sa ating Lord. Come on. Amen. Okay, sige. Go deeper na po tayo sa salita ng Lord. Let's just talk about serving God wholeheartedly. Isa sa mga bagay na gustong makita ng Lord sa buhay natin ay hindi ka lang pumupunta sa church just to sit down, para mag-worship, para mag-listen sa kanya mga salita. Pero ang gusto ng Lord sa'yo, every day of your life, mag-serve sa Kanya. Wherever you go, dapat nagsaserve ka sa Kanya, nasa school ka man, nasa tahanan, nasa ang baryo ka man, ang gustong makita ng Lord sa'yo,
nagsaserve ka sa Kanya wholeheartedly. Amen? So pag-usapan po natin for today, serving God wholeheartedly. In Ephesians chapter 6, verse 7 hanggang sa 9, sabi ng Bible, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Next. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that He who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with Him. Si Lord po ang mag-bless ng kanyang mga salita. Balikan lang po natin yung verse 7. At tignan natin yung gustong makita ng Lord sa atin. Dito sa part na ito, sabi ng Bible sa Ephesians na sinulat ni Apostol Pablo, sinasabihan niya ang mga Efeso, ang mga Kristiyano that time, kasi marami na mga Kristiyano ang nagsaserve sa Panginoon na hindi nagaling sa kanilang mga puso. They are serving God dahil ito na lang yung nakagawian nila. And many people nowadays, they serve God, nagsilingkod sila sa Panginoon dahil nga yun ang nakagawian. Parang nakasanayan na lang. Okay? Parang nakasanayan mo na lang kumain, kaya ka kumakain. Hindi mo iniisip na pangangailangan mo talagang kumain. Nakasanayan mong maligo, kaya ka naliligo. Okay? Pero kailangan mo talagang maligo dahil nangangamoy tayo kapag di tayo maliligo. So sa pagsaserve din sa Panginoon, ang mga Christians that time ay patuloy silang nagsaserve sa Panginoon na nagsaserve na lang sila. Okay? Wala na sa kanila yung pagsaserve sa ating Diyos wholeheartedly. Kaya sabi ni Apostol Pablo, serve wholeheartedly as you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each for whatever good they do, whether they are slave or free. Kasi ang mga tao that time, they are slave or they are free, kapag nag-serve sila sa Panginoon wholeheartedly, binigay nila yung the best nila sa Panginoon, the Lord will reward each good work. Amen? Tingnan nyo yung word The Lord will reward each good work. The Lord will not reward those bad works. Amen? Kasi hindi niya i-rewardan yung mga yon. Ang re-rewardan niya, yung mga mabubuti nating ginagawa. Yun ang nakalagay sa Bible. In verse 9, tingnan natin ito And masters, tayo daw po. Lahat din ng mga leaders, lahat din ng mga merong mga nasasakupan. Halimbawa, ikaw po ay may mga pananim ka, may mga bukid ka. You are the master at marami kang mga ang tawag dito, tauhan. Kapag ikaw po ay isang may-ari ng store or convenience store at meron kang mga tauhan, you are the master of that store. Okay? Sabi niya, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that He who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with Him. So sabi ng Bible, mga kapatid, na i-treat daw po natin lahat ng ating mga tauhan, lahat ng ating mga kasama, in the same way. Okay? Amen? Kaya kapag meron po tayo nakakasama na mga tauhan natin at yung isang tao na yon ay pilosopo, yung tao na yon ay hindi okay, ang sabi na pa rin ng Bible, i-treat mo sila ng pare-parehas. Okay? Why? Dahil sabi ng Bible, sa ating Panginoon, walang favoritism. Hindi porket pastor ako, hindi porket musician ka, hindi porket mangangawit ka, hindi porket ikaw po ay mabuting tao, favorite ka na ng Lord. No. In Him, sabi ng Bible, there is no favoritism. Tingnan sa akin. When it comes to favoritism, maraming nag-aaway. Tama? Favorite ako ni Mama. Favorite ako ni Lola, kaya binibigyan ako ng baon. Ikaw ba? Diba? So when it comes to favoritism, maraming nag-aaway. Kaya pinapaalala ng Lord sa atin, mga kapatid, na kailangan natin, huwag tayong magkaroon ng favoritism. Kapag ikaw po ay may mga anak, may kasama, may kapatid, dapat walang favoritism. Ikaw po ay tatay, ikaw po ay nanay, dapat walang favoritism sa iyong mga anak. Amen? Dapat, ang sabi ng Bible, you treat them the same way. Amen? Amen? Kaya sa buhay po natin, dapat alisin din po natin ang favoritism when it comes sa paglilingkod sa ating Panginoon. When it comes sa lahat ng ginagawa natin, pagtitreat natin sa lahat ng mga nakakasama natin. Amen? Kung kailangan magalit, pagalitan mo. Kung kailangan mong paluin, paluin mo. Kasi yun po ang gusto ng Lord sa atin. Okay, next tayo.
Nakukuha niyo na pa mga kapatid? Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Many people already stop serving God because they are tired, exhausted, and no one acknowledges their efforts. So marami kasi mga Kristiyano ngayon, ang pagsaserve nila sa tao. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko? Kapag ikaw po ay isang Kristiyano and you are serving God para sa tao, okay? Ang pagsaserve mo ay para lang makita ng mga tao, mapapagod ka talaga. If you are working even sa inyong mga trabaho, sa inyong tahanan, kapag ginagawa mo ito para kay nanay mo at para kay tatay mo, mapapagod ka talaga. Kaya maraming mga Kristiyano, they stop serving God kasi nakaka-acknowledge sa kanila. Wala nakakakita sa kanilang mga efforts. Ako na lang palagi naglilinis, ako na lang palaging kumakanta, ako na lang palagi nagigitara, ako na lang palaging nagda-drums. If you are serving like that, mapapagod ka. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Lord, serve God wholeheartedly. Na sa lahat ng ginagawa mo kahit maliit na bagay, serve God wholeheartedly. Kasi kapag kay Lord ka nagsaserve, sabi ng Bible, hindi ka mapapagod. Why? Look at me. Hindi ka mapapagod. Bakit? Because you know the God that you are serving. Kapag kayo pagod na mag-serve, think ka sa akin. Kapag ikaw pagod ka na halimbawa, kapag ikaw pagod ka na mag-drums, pagod ka nang mag-guitar, mag-organ, pagod ka na din na magpakanta, pagod ka na din na mag-lead ng mga tao, iba yung pagsaserve mo. Ang pagsaserve mo, dapat nakikita ng mga tao. Pero kung hindi ka napapagod sa pagsaserve mo, sa lahat ng ginagawa mo, kahit walang nakaka-acknowledge or walang nakakakita sa efforts mo, yun ang tamang heart of serving God. Amen? Bakit sabihin nyo? Kami mga pastor, mas pagod sana kami kung tutuusin. Bakit? Lahat ng problema ninyo, lahat ng ginagawa ninyo, lahat ng nangyayari sa inyo, problema namin. Why? Pastor, kindly pray for this kasi ganitong problema namin. Lahat kayo nagsasabi ng mga problema sa amin. Kaya kung pagsaserve lang sa Panginoon at tinitignan namin yung mga nangyayari sa inyo, mag-stop kami. But no. Okay? Kasi ang nangyari, ang tingin namin, we are serving God talaga, hindi tao. Amen. Amen. Kaya kapag napapagod ka, if you are tired, exhausted, at alagang ayaw mo nang mag-serve sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo dito sa harapan, I want you to know this, you're not serving God. Ang sinaserve mo ay tao. Hindi ka mapapagod, tandaan nyo ito sasabihin ko, hindi ka mapapagod kapag si Lord ang pinagsisilbihan mo. Amen? Okay, number 1 tayo. I think number 1, how do we serve God wholeheartedly? Paano nga ba tayo makakapag-serve sa Panginoon? Isulat nyo itong mga to, ilagay nyo sa inyong mga cellphones or ilagay nyo sa inyong mga spiritual notebook. Kaya magdala kayo palagi ng spiritual notebook ninyo kasi dito nyo dapat sinusulat at dito nyo tinitignan palagi na magandang binabalikan ninyo ito the whole week. Amen? Minsan kasi kapag cellphone, naka-on yung data mo, nakikipag-chat ka kaya hindi ka makaka-focus. Kaya hindi ka nakakapag-serve ng totoo sa Panginoon kasi iba yung focus mo. Are you getting my point? Amen? Kaya ka mapapalayo talaga sa Panginoon. Pinag-usapan natin nung Sunday patungkol sa impyerno, kaya ka mapupunta sa impyerno kasi habang nagpipreach si pastor, nakikipag-usap ka sa girlfriend mo. Nakikipag-chat ka sa cellphone mo. Hindi ka nakaka-focus sa sinasabi ng Lord sa'yo. Kaya ang nangyayari sa'yo, nalilid astray ka sa Panginoon. Napapalayo ka sa Panginoon. Amen? Lahat ng mga bagay, think ka sa akin, look at me. Lahat ng mga bagay na magpapalayo sa Panginoon, you need to stop it right away. Kasi kapag hindi mo siya tinigil, mas mapapalayo ka sa Panginoon. Amen? Sabi nila kasi, Pastor, di ba, kunti lang naman, paminsan-minsan lang naman. Alam niyo po yung kahit paminsan-minsan, makakadali pa rin yun. Are you getting my point? Halimbawa, sabihin natin white yung damit ko at nalagyan ng tinta na red. Kahit sabihin mong paminsan-minsan lang naman, mapupuno at mapupuno yan. Tama? Amen? Kaya sinasabi ng Lord sa atin, nung Sunday, what to do, kailangan mong mag-serve sa Panginoon ng buong puso mo. So, ano yung mga kailangan nating gawin para makapag-serve tayo sa Panginoon ng buong puso natin? Number 1, by giving your best. Sa ibang pag-worship kanina, did you give your best? Hello? Sa inyo bang pag-worship kanina, naibigay mo yung best mo?
isa sa mga bagay na gustong makita ng Lord sa atin is giving our best. Kaya hindi din, thank you sa akin ha, kaya hindi din na ibibigay ng best ang inyong mga partners, ang inyong mga nakukuha. Why? Kasi hindi mo din binibigay yung best mo. Sabi ng Bible, what you sow is what you reap. So dapat ibigay mo yung the best mo para si Lord maibigay niya yung pinaka-the best din sa atin. Amen. Tingnan natin ito, Ephesians chapter 6, verse 7. Sabi ng Bible, serve wholeheartedly. Kindly say that word. Wholeheartedly. Buong puso. Amen? Buong puso, walang pag-aalinlangan. Na kapag nandito ka na sa church, you need to give your best. Hindi na kailangan na utusan ni pastor. Kapag meron ka nang nakitang isang bagay na gagawin, do it wholeheartedly. Amen. Ala, ang dumi naman dito. Ala, hindi man lang nakapagwalis. Alam niyo po ba kapag nakikita mo yan, God is just telling you, hindi yan nagawa kaya kailangan mong gawin. Amen? So serve God wholeheartedly. Hindi mo na kailangang ipakita, hindi mo na kailangang ipagbulyagan na ginagawa mo ito. No. God says, kailangan mong mag-serve sa Kanya wholeheartedly. Basahin natin. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. So sa lahat ng pagkakataon, kahit ikaw po ay nasa tahanan, ikaw po ay nasa baryo, ikaw po ay nasa bukid, kailangan mo pa rin mag-serve, kailangan mo pa rin mag-work wholeheartedly. Amen. Tingnan natin ito. Sige, next tayo. Handa kayo pa ikakabsat? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Now, nilagay ko dito, in school, in your workplace, in your house, in your church, in the community where you belong, where you go, wherever you go. Amen? Kami nga, kapag naglalaro kami ng basketball, sabi ko sa mga kasama natin, huwag nating iiwan na madumi. Kapag naiiwan nila yung pinagbasuhan nila, pupulutin ko yon. Why? Nakalagay dyan sa community. Wherever you go, serve God wholeheartedly. Alam niyo po, habang nagwawalis ako nung nakaraan dito, tika sa akin ha, kaya huwag niyong gagawin ito. Sabi mo sa katabi, huwag mong gagawin. Habang naglilinis ako dito sa loob ng church, dito sa mga siksik ng mga kwan, andyan, sa mga siksik, maraming nakalagay doon na pagkain. Yung Bravo, pinagkainan nila ng Bravo, nakasiksik. Dito sa mga upuan, ang daming bubble gum. Tinignan ko talaga, sabi ko, yung ginagawa nung bata pa, yun pa rin hanggang ginagawa. Pagkatapos sila mag-bubble gum, nilalagay nila sa silong. Tama? Tama o tama? Yung iba, yung pinag-inuman nila ng sito, nakalagay na lang dyan. I want you to know this. Serving God wholeheartedly, kahit nasaan ka, huwag mong gawin yung ginagawa mo sa loob ng bahay ninyo pagkalabas mo. Amen? Kung ikaw makalat ka sa bahay nyo, dapat wherever you go, dapat maglinis ka. Pero dapat sa bahay nyo naman. Kaya lagi kong sinasabi, kung pupunta ka sa profile ko, paano mo mawiwin ang pamilya mo kung ikaw mismo hindi mautusan sa loob ng tahanan ninyo? Amen? Tara mag-serve. Tara sa church. Paano mo mawiwin nga yung pamilya mo sa loob pa lang ng tahanan nyo? Hindi ka na blessing. Hindi ka mautusan. Turog ka pa lang. Kapag kakain ka na late ka pa, tapos hindi ka pa maghuhugas. Tapos sasabihin mo, tara mag-church ma. Hindi talaga sila pupunta. Why? Walang pagbabago sa'yo. Are you getting my point? Kaya nga sabi ko dito, wherever you go, in school, in your workplace, kaya maraming mga Kristiyano ngayon, kapag nasa school sila, they go with the flow. Kapag nasa workplace sila, they go with the flow. Hindi na naipapakita ang pagiging Kristiyano. Amen? So you are not serving God wholeheartedly. Kaya nga sabi ng Bible, serve God wholeheartedly wherever you go. If you are in the school, then serve God. Ipakita mo na Kristiyano ka. Amen? Ipakita mo na ikaw ay binago ng Lord. Pero ang nangyayari kasi, we go with the flow. Ang nangyayari, ginagawa mo na din yung ginagawa nila. Kaya nga, ang nakalagay dun sa Bible, huwag kang makipamatok. Okay? Huwag tayong makipamatok sa mga unbelievers kasi talagang mahihila ka nila. Equally yoked with the unbeliever. Kaya kapag merong naniligaw sa'yo na unbeliever, hindi kilala ang Panginoon, if you are in relationship sa hindi Kristiyano, itigil mo na. Amen. 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 Ito yung sinasabi ng Lord sa atin. Kung hindi Kristiyano at hindi niya kilala ang Lord at hindi siya nagsuserve kay Lord, you are not the same vision, itigil mo na. Why?
Kasi yan yung tao na maglalayo sa'yo sa Panginoon. Maraming nagsabi, Pastor, ilalapit ko siya sa Panginoon. Gagawin ko ang lahat. Ipagpipray ko siya. Ililid ko siya. Alam niyo po nangyari, nawala sila sa presence ng Lord. Why? They do it with their efforts. Hindi si Lord ang nagbago sa kanila. Kaya ang nangyayari kapag effort mo ang mangyayari, ang gagamitin mo, mapapagod ka talaga. Pati rin sa pagsaserve sa Panginoon. Kapag effort mo lang ang gagamitin mo at ginagawa mo ito kay pastor, ginagawa mo ito sa mga tao, mapapagod ka. Mawawala ka sa pagsaserve sa Panginoon. But if you are doing it for the Lord, may gagawin ng Lord. Amen? So wherever you go, even in your school, sa workplace ninyo, sa house, dapat nagiging pagpapala tayo sa church. Amen. Sana wala na akong makita na pinag-inuman dyan, na nakasiksik sa gilid-gilid. Amen? Amen? Meron tayong tinatawag na Clego. Sabi nyo nga, Clego. Clean as you go. So kahit pumunta ka, namasyal ka sa isang bahay, clean as you go. Ipakita mo na ikaw ay totoong Kristiyano. Amen? Kapag pumunta ka pati sa Jollibee, kailangan mo na rin tulungan yung mga nagtatrabaho doon kasi lahat ng nagtatrabaho doon, minsan nag-aaral sila, puyat din sila, pagod din sila, tapos yung kalat mo pa, nagkalat-kalat ka pa dyan, ang gawin mo, tulungan mo na sila. Alam niyo po ba na one act of goodness can change someone's life? Amen? Kaya isang paalala ito ng Lord sa atin. So wherever you go, even sa ating community, amen? Kapag nasa church ka, ang bait-bait mo. Pero kapag nandun ka na sa baryo ninyo, ang tapang-tapang. Ah! Diba? Room Martin na pigsa ditoy. O, diba? Parang ikaw na yung pinakamatapang. Sino napigsa dita? Sige man, lumaban kayo kanyak. O, diba? May mga ganon. Pero alam niyo po ba, wherever you go, kailangan mong ipakita na Kristiyano ka. Amen? Serve God wholeheartedly. Sige, next po tayo. In Colossians chapter 23 to 25, anuman ang inyong gagawin. Kindly say that word, anuman. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Alahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Hello? So, kaya kung babalikan natin yung school, yung workplace, yung community, maraming nagsabi sa akin, Pastor, kasi kapag ibibigay ko yung best ko sa workplace namin, uutu-utuhin nila ako. Ako na lang palagi. Ako na lang palagi yung uutusan nila. Maraming mga nakalagay sa kokote na ganun, kaya hindi nila naibibigay yung best nila. Alam niyo po, magkaiba yung work at saka yung job. Okay? Magkaiba yon. Kailangan mong maintindihan na yung work mo, you are doing it for the Lord talaga. Yung job talaga, bibigyan ka para masweldohan ka. Okay? Kailangan mo yung job na yun para masweldohan ka eh. Pero ang gustong makita ng Lord, wherever you go, whatever you do, anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ng buong puso. Amen. Na sa Panginoon kayo naglilingkod. Sabi niya, at hindi sa tao. So sa lahat ng pagkakataon, I want you to know this. Sa lahat ng pagkakataon, kahit lugi ka na, kung babasahin yung verse 24, ma-encourage ka. Kahit sabihin mong lugi ka, sabi ng Bible, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin, okay? Alalahanin yung pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Maybe kung sabihin mo, inuuto ka ng mga tao around your workplace, sa school ninyo or sa community ninyo, pero si Lord hindi nila pwedeng mauto. Si Lord ang gagawa ng paraan para ikaw i-promote niya. Pero kung hindi mo gagawin ang bagay ng buong puso mo, how can God promote you sa mas mataas na antas? Paano ka iaayos ng Lord? Paano iaayos lahat ng bagay ng Lord kung hindi mo ginagawa yung best mo? Kaya sabi ng Bible sa verse 24, kapag binigay mo ano man yung gagawin, binigay mo yung best mo, the Lord will uplift you up. Amen? Naniniwala po ba kayo na kayang baguhin ni Lord lahat ng tao? Kaya niya. Kaya niyang baguhin pati yung uto ng uuto sa'yo.
Kaya niyang baguhin pati yung mga nanlalamang sa'yo. Amen? Kayang baliktarin lahat ni Lord ang isang bagay. All you have to do, give your best in serving the Lord. Amen? Amen? Ang tanong, binibigay mo ba yung best mo sa pagsaserve sa Lord? Yan ang iiwan ko sa iyo. Kaya hindi tayo iaangat ng Lord hanggat hindi mo binibigay yung best mo. Mas malaki pa ang gagawin ng Lord sa iyo. Amen? Mas mataas pa ang gagawin ng Lord sa iyo kapag binibigay mo yung the best mo. Basahin mo lang yung verse 23 at balikan mo yung verse 24. Saan lahat ng iyong gawin mo na sa Panginoon ka naglilingkod at hindi sa tao. In verse 24, alalahan mo na si Lord ang mag-aangat sa'yo, ang magpapala sa'yo. Amen? Amen? Kahit sabihin nilang, uto-uto yan, sige, ituutos mo lang yan. Alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, ang nagpapakumbaba ay lalong itinataas ng Lord. Kaya ka exhausted, din ka sa akin. Kaya pagod pagdating sa trabaho mo, kaya ka exhausted, kaya parang ayaw mo nang mabuhay, parang pagod na pagod kapag uwi mo. Why? You are serving para sa mga tao. You are doing it in your own efforts, para lang sa pamilya mo, and you're not doing it for the Lord. Kaya kahit nag-aararo ka, ureagabgabyun ka, o kahit nagtatanim ka, if you are doing it for the Lord will strengthen you. Amen? Amen? Pati sa pag-aaral, maraming sabi, exhausted na ako, walang-wala na kasi ako. Alam niyo po ba na hindi ka talaga ma-exhaust, hindi ka talaga mapapagod kapag kay Lord ka? Amen? Amen? Kasi ang source nating lahat, tingin kayo sa akin, ang source ng lahat ng kabuhayan natin, walang iba kundi ang Lord. Siya ang magbibigay ng lahat, siya ang source ng lahat. Amen? Kaya sa lahat ng gagawin ninyo, come on, encourage yourself. Kaya sabi nga ni David, in-encourage niya yung sarili niya mismo. Kasi yung sarili niya ayaw nang mag-worship kay Lord. Okay? Kaya kapag ikaw din ayaw mo nang umawit, ayaw mo nang paluin mo yung sarili mo. Ang sabi nga ni David, kaya nakapag-worship siya, kaya nagawa yung kanta na Bless the Lord. Kasi nasa Bible yon, sabi ni David, Bless the Lord, O my soul. Okay? Ikaw na kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Kaya kapag pagod ka na mag-worship kay Lord, ayaw mo nang umawit. Ang pinapakinggan mo na lang mga worldly songs or worldly lyrics. Teach yourself. Utusan mo yung kaluluwa mo na mag-worship ng totoo sa Panginoon. Amen? Amen? Yun ang ginawa ni David. Kaya na-i-align siya sa Panginoon. Ayaw niya na mag-worship eh. Pero si David, he is a worshiper of God. Worshipper sa talaga. Magaling siyang magpatugtog. Okay? Kung babasahin nyo, habang nagpapatugtog siya, tingin sa akin, habang nagpapatugtog siya sa harapan ni Saul, lahat ng mga masasamang espiritu sa katawan ni Saul nagtatalsikan. Amen? Lahat ng masasamang espiritu sa katawan ni King Saul lumalayas. So habang tumutugtog ka pa lang ng instrument, lahat ng mga masasamang hindi okay, masasamang espiritu sa buhay ng pamilya mo, habang umaawit ka, tumutugtog ka, lahat ng mga bagay na hindi okay sa buong pamilya nyo, sa tahanan ninyo, nagsisitalsikan. Why? You're a worshiper of God. Amen? Amen? Hindi mo ginagawa. Kaya dumadami yung mga masasamang loob, masasamang espiritu sa loob ng tahanan ninyo. Hindi kayo nakakapag-worship sa loob ng tahanan ninyo. Are you getting my point? Amen. Kaya ang daming nagkakasakit sa loob ng tahanan nyo. Bakit? Worship is not there inside your house. Kaya maraming nawawala, kaya maraming naglalasingan sa loob ng tahanan ninyo. Why? Worship is not in your house. The Lord is not in your house. Kahit sabihin natin na i-dedicate na yung tahanan ninyo, if you open it with bad things, mas dadaming pupunta. Amen? Amen? Kaya while serving the Lord, gaya ni David, sabi niya, inutusan niya yung sarili niya kahit ayaw ng katawan niya. Even si Paul, Apostol Pablo, sabi niya, yung gusto kong gawin para kay Lord, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Kaya sabi ni Paul, gub-gub batag tibagik, nilalabanan ko yung sarili ko. Amen?
So sabi ni David, bless the Lord, O my soul. So utusan mo ang kaluluwa mo na mag-worship sa Panginoon kapag pagod ka na. Amen? Amen? Palakpan nga po natin ang ating Lord. Okay, next tayo. Are you still with me? Amen? Next. Okay, what to do? Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Just give your best and God will do the rest. Amen? Nainiwala po ba kayo na si Lord kaya niyang baguhin ang lahat ng pagkakataon? Then, just give your best at si Lord na ang bahala sa mga naiiwan pa. Hello? Amen? Tika sa akin. Kapag binibigay mo yung best mo kay Lord, si Lord naman ang gagawin niya yung best niya para sa'yo. So wherever you go, workplace, amen? Sa tahanan ninyo, kahit ikaw lang palagi yung naghuhugas, do it for the Lord. Amen? Ikaw palagi naglalaba, do it for the Lord. And the Lord will strengthen you. Ikaw palagi ang inuutusan na bumili kahit malayo, do it for the Lord. Kasi si Lord, siya ang bahala sa'yo. Amen? Number 2 na kailangan natin gawin, by serving the Lord with gladness. Kaya nga sabi ng Bible, dun sa Psalms 51, verse 9 and 10, kapag nawala na yung heart mo of serving the Lord, delikado yon. Pag pumupunta ka sa loob ng church, marami kasing pumupunta parang, pag pupunta sila sa loob ng church, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Parang ang dami-daming problema. Tama? Alam niyo po, dapat pag pupunta kayo sa Lord, come on, ibigay niyo naman yung the best mo. Amen? Sabihin mo nga, the best. By serving the Lord with gladness. Yung meron ka bang tuwa na masaya ka ngayon na Sunday? Amen? Parang hindi kayo masaya. Masaya ka ba na Sunday ngayon? So dapat pagdating ng Sunday, Saturday pa lang, you are excited na. Nagplaplansya ka na ng damit mo, inaayos mo na yung tights mo, inaayos mo na lahat ng ibibigay mo. Why? Doon mo maipapakita na excited ka talaga ng Sunday. Amen? Pero pagdating ng Sunday, tsaka ka palang gigising, ay, hindi pa naman yun mag-i-start ng maaga. Kaya ang nangyayari sa you are not excited talaga. Kaya pagdating ng Sunday, parang pagod na pagod ka. Amen? Think ka sa akin. Think ka sa akin. Alam niyo po ba na ang Sunday, it is your tithes for the Lord for the whole week. Amen? So when you start your Sunday, when you start your day on Sunday, the Lord will bless your Monday to Saturdays. Amen? Kasi ang Sunday mo, it is your tithes. When you give your best on Sunday, the Lord will take care of your Mondays until Saturday. Kaya dapat Sunday pa lang, come on, you are giving your best. Para si Lord maibigay niya naman yung the whole week mo na best. Pero, tingnan sa akin, kapag hindi mo nagawa yung Sunday mo ng maayos, it will become sin day. Amen? From Sunday sana, it will become sin day. Kaya mahirap yun. Amen? So dito sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. So dapat pagpunta mo dito sa church, dapat masaya ka na umaawit sa Panginoon. For all the things na ginagawa niya sa'yo, para pagprotekta niya sa'yo, para sa paggabay niya sa'yo, para sa ginagawa niyang pagpapala sa'yo. Amen? Kaya nga, dito sa harapan pa lang, ang mga tao dito sa harapan na come on, palakpakan po natin ang Lord. Gumagawa sila, binibigyan nila the best nila dito. Pero kayo, are you getting my point? Hindi mo na ibibigay yung the best mo. Kasi nga, nahihiya ka sa katabi mo. Baka pagtawanan ka nila. Sabi nila, kasta kamutin, nagpalpalakpak kamutin. Diba? So you are not serving God. You are serving people. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Kaya pinaalala ito ni David sa atin, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Amen? So dapat ka. Sino pong masaya ngayon na Sunday? Amen?
Sino pong masaya ngayon na Sunday? Sino po masaya na pumupunta ng Wednesday? Amen. Amen. Sino pong masaya na pupunta sa cell group? Ayan, kasi medyo marami pupunta sa cell group. Pero pagdating sa prayer meeting, wala na. Alam niyo po ba, ang prayer meeting is one of the best at pinakakailangan sa loob ng church. Amen? If a church is not praying, the church will die. Are you getting my point? Kapag ang simbahan ay hindi nananalangin, the church will die. So kailangan po na mas marami pa sanang pumupunta sa prayer meeting kaysa sa Sunday. Amen? Mas marami sana pumupunta sa prayer meeting because mas marami kang inilalaan na time sa pagpipray. Kasi dito, ang inilalaan time mo dito, nakikinig. Amen? Hello? Are you excited pag Sunday? Are you excited na pag Wednesday? Ayun, lumalakas na. Amen? So dapat, pagdating ng Wednesday, pumupunta. Kahit pumunta ka dito, basta nakapantalon ka naman. Huwag lang yung napaka-short na short na short. Amen? Magpantalon ka din kasi syempre kailangan pa rin natin yan. Amen! Whew! Palapan po natin Lord. Okay, next tayo. But, sabi ni Joshua, si Joshua po ay isa sa mga alagad ng Lord na sumunod kay Moses. But, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Sino pong ganito? Nasasabihin niya, sige, kahit ayaw nyo na akong kaibigan, sige, kahit ipagtabuyan nyo na ako, basta ako, kahit mag-isa ko lang, magsaserve ako sa Panginoon. Kahit pagtawanan ninyo ako, magsaserve ako sa Panginoon. Amen? Si Joshua, sabi niya, sige, kung gusto nyong pumunta dyan, iserve nyo yung mga pinaglilingkuran nyo, yung mga pinaniniwalaan nyo. Sige, go lang kayo. Pero ako, sabi niya, at ang aking buong pamilya, magsaserve lang sa totoong Panginoon. Amen? Amen? Kaya yun po'y dapat yung gusto ng Lord sa atin, na mag-serve tayo sa Panginoon with gladness. Na kahit pagtawanan ka nila, kahit pagtabuyan ka nila, kahit ayawan ka nila, kahit anumang sabihin nila sa'yo na nagbago ka na, mas maganda yun. Amen? Kasi you are serving the Lord, not people. Amen? Kaya sabi ni Joshua, ako at ang aking buong pamilya magsaserve sa Panginoon. Dapat yan palaging dinideclare mo. Tingin ka sa akin. Yung preaching ni Pastor, isang pastor dun sa kasamahan natin na G12, sabi niya, whatever comes out to your mouth, it will come to pass. So dapat daw sa loob ng tahanan ninyo, lahat ng lumalabas sa bibig ninyo pagpapala. Amen? Dapat pati sa sarili mo, lumalabas sa sarili mo para sa sarili mo, ay pagpapala. Kasi sabi ng Bible, anuman yung sasabihin mo, ay mangyayari ito. So dapat dinideclare mo, hindi ako magkakasakit. Dito sa tahanan namin, walang sakitin. Dito sa tahanan namin, walang maagang ganito, mamamatay. Dito sa tahanan namin, magkakatrabaho lahat. Dito sa tahanan namin, magkakaroon ng magandang buhay. Amen? Yun dapat ang dinideclare mo sa pamilya mo. Ako, magiging totoong worshiper ako. Ako, magiging totoong ganun ang gusto marinig ng Lord sa atin. Kasi yun ang gusto niyang makita. Amen? Yun ang gusto ni Lord na isabihin mo palagi. Next tayo. How do we serve God? Okay, ito na. Pakinggan nyo na mabuti ha. How do we serve God? Being more involved with your church. Amen? Sabi nyo nga po, involve. Huwag ka lang pumunta kapag Sunday lang. Dapat i-involve mo palagi yung sarili mo para mag-grow ka sa Panginoon. Pangalawa, praying and caring for those in need. Kaya nga, pumupunta tayo ng Wednesday para maipag-pray ang bawat isa. Hindi ko naman kayo pinapapunta dito sa harapan para mag-pray. Amen? Baka natatakot lang kayo, hindi po ganon. Alam niyo po, habang tumatagal kayo sa Panginoon, natututo kayo na manalangin. Amen.
Natututo tayong lumalabas na lang sa bibig natin yung mga ipapanalangin natin. Maganda nga na umpisa na nanalangin ka, nanginginig ka kasi talagang hindi mo alam. Pero habang tumatagal ka sa Panginoon, the Lord will teach you how to pray. Number 3, being thoughtful and presence with the church activities. Sa lahat dapat ng activities natin, dapat binibigay mo yung the best mo, dapat pumupunta ka. And lastly, by serving other people. Amen? So dito mo may papakita na nagsaserve ka sa Panginoon. Eh sabi ng iba, paano ako magsaserve kay Lord? Hindi ko naman siya nakikita. So by serving other people, you can serve God. Pastor, paano paraan yun? Nandun ba sa Bible? Yes. Amen? Sabi ng Lord sa kanyang mga disciples, kung ano yung, sabi niya, nung pinuntahan niyo ako sa kulungan, nung binigyan niyo ako ng damit, nung pinakain niyo ako, lahat ng ginawa niyo sa mga taong ito, ginawa niyo para sa akin. Sino nagsabi nun? Si Lord. So, by serving other people, you are serving God. Amen. Kaya kapag nagsuserve ka sa mga tao, tinutulungan mo sila, you are praying to other people, their needs, their comforts. Come on. You are serving God. Sabi niya, nung pumunta kayo sa bilangguan, binisita nyo sa bilangguan, ano man yung ginawa ninyo sa pinakamababang tao, ginawa ninyo sa akin. Amen? So, by serving other people. Kaya wag mong sabihin, paano ba tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon? By giving all your best. Amen? By serving other people. By doing the things. Yung mga activities sa loob ng church, dapat ini-involve mo yung sarili mo. Amen? Pastor, meron po ba akong pwedeng gawin sa loob ng church? Yes! Ang dami pong magandang gawin, ang dami kong gustong gawin. Halimbawa, doon sana sa may pinto na yun, maglagay tayo ng mga words ba, ng verse. Diyan, maglagay din ng mga verse diyan. Maganda sanang tignan. Amen? Amen? Eh magaling ka sa ganon. Eh hindi mo ginagamit para sa ating Panginoon. Naku, kukunin yan ng Lord. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa bagay na yan, ibibigay niya sa iba. Amen? Eh magaling kang kumanta. Magaling kang maggitara. Magaling ka sa lahat ng mga gamit. Sabi ng Bible, gamitin mo lahat ng talents mo na ibinigay ng Lord sa atin. Amen? Use it for His glory. Huwag mong gagamitin sa makamundo. Kaya kapag, tingin ka sa akin, look at me, come on. Kapag natuto ka na maggitara dito sa loob ng church, kapag natuto ka mag-drum sa loob ng church, kapag natuto ka na mag-bass, kapag natuto ka na mag-organ sa loob ng church, come on, don't use it outside. Just to glorify yourself. Use your God-given talents to glorify God. Amen? Amen? Pero kapag nagawa mo noon, it's time for you. Sabi mo, Lord, sorry for that. Pero ngayon, gagamitin ko na lang para sa'yo. Amen? Kasi si Lord, yun ang gusto niyang makita sa'yo. Yun ang gusto niyang makita sa atin. Maraming nagsasabi na, kasi yung talents ko, gagamitin ko sa labas. Para maka-impress ng ibang tao. Ha? Di ba? So, iba yun. Sabihin mo ngayon, delikado na yan. Amen? Delikado yan. Dapat gamitin mo para sa ating Lord. Amen! Palakpan po natin ang ating Lord. Ada kayo pa'y kakabsat? Okay, number 3 tayo. I think number 3. Christian service is not self-seeking. Okay? Yung palaging ikaw na lang palagi. Kaya huwag mong sasabihin, ako naman ngayon. Okay? Hindi po ganun. Dapat ituon mo kay Lord. Amen? Waiting for you to be recognized. Okay? Maraming ganito, ayoko na. Hindi naman ako nare-recognize. Okay? Yung mga efforts ko, hindi mo lang nakikita ni pastor naman. Pero alam niyo po ba, minsan nakikita ko lahat ng efforts na ginagawa po ninyo. Tika sa akin, hindi ko lang po nasasabi. Kasi kapag nasabi ko, minsan kasi kapag nasasabi mo yung mga efforts, lumalaki yung ulo ba? Kung sasabihin mo, uy, ang galing-galing mo nang mag-drums. Wow, di ba? Parang lalaki yung ulo ng iba. Pero alam niyo po ba ang ginagawa ko? Come on, keep it up. Keep it up. Ituloy mo lang yan, may improvement ka pang mangyayari. Amen? Pangalawa, waiting for a tip.
Kaya hindi ka naggumagalaw sa loob ng tahanan nyo, hindi ka mautusan kasi wala silang maibigay na pera sa'yo. Okay? Sabihin mo nga, huwag ganon. Kaya hindi ka nag-work ng husto kasi wala silang naibibigay sa'yo na tip. Whether there is a tip or no tip, do it with gladness. Amen? Gawin mo para sa Panginoon. Showing up when people are around but sleeping when no one is around. Okay? So halimbawa, kapag merong tao, talagang trabaho ka ng trabaho, binibigay mo yung the best mo. Pero pag wala na si boss, tulog muna tayo. Hindi pa naman darating si si boss. Mamaya na yan. Maraming nag-work na ganon, tama? Alam niyo po ba, meron din sa Bible yung ganon. The 10 virgins. Sabihin niyo nga, 10 virgins. So all of them, itong 10 virgins na ito sa Bible, ay meron 5 mangmang at meron 5 matalino. So yung 5 mangmang, sabi niya, kumuha lang sila ng sapat na oil. Sapat lang na oil yung dala nila, habang yung 5 matalino, nagdala pa sila ng extra. So nangyari, sabi nila, they are waiting for the Lord. So natulog sila. So yung 5 naman, namasyal pa. Okay? Namasyal sila, nabuhay sila sa kanilang kagustuhan. And suddenly, dumating si Lord. Kailangan pa rin nilang ilawan yung lampara nila. So yung 5 na namasyal, na nawala, sabi nila sa mga matatalino na merong extra, pwede ba kaming humingi dyan sa ilaw ninyo? Kasi naubusan na kami. Okay? Sabi ng mga matatalino, itong sa amin ay sapat lang para sa amin. Amen? Sapat lang para sa amin. And then sabi ng mga ng 5, umalis sila at naghanap sila ng oil. Pero sabi ng Lord, sila lang ang makakapasok. Yung 5, may extra. Okay? Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Even din sa pamumuhay natin, sa pagiging Kristiyano natin, kailangan talaga natin ng oil every day, which is the Holy Spirit. Amen? Yung kinanta natin, Holy Spirit. Kailangan talaga natin ang Holy Spirit every day of your life. Ang trabaho po tingnan sa akin, ang trabaho ng Panginoong Jesus is to save you. Amen? Ang trabaho naman ng Holy Spirit, He is the best teacher. Sabihin nyo nga, teacher. Kaya ang Holy Spirit, when the Holy Spirit is inside of you at gagawa ka ng hindi tama, iko-convict ka ng Holy Spirit. Yun ang trabaho ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Kaya kapag, halimbawa, gagawa ka sana ng masama, papatay ka sana ng tao, okay? Ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit inside your heart, don't do it. Hindi yan okay. Ganon ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Kaya kapag gagawa ka ng mali, tataya ka sana ng weteng, tataya ka ng loto, or magsusugal ka, or iinom ka ng alak, ang may sinasabi sa'yo, ang Holy Spirit, mag-vape ka, or papatay ka, something ganon, gagawa ka ng mali. Ang sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, don't do it. Kapag nararamdaman mo yon, the Holy Spirit is in you. Amen? Pero kung hindi mo na nararamdaman yon, delikado ka na. Amen? So the Holy Spirit is the best teacher. He will teach you the way to live a holy life. So kailangan mo ang banal na spirito every day of your life. Amen? Palakpan po natin ang ating Lord. What to do? Serve God like this is your last day of serving Him. Amen? Think ka sa akin. Be encouraged with this. Okay? Parang ganito lang siya. Sa pagsaserve mo dapat sa Panginoon, parang, ito na yung last day. Di ba kapag last day mo na, last day ko na, talaga ibibigay ko na yung the best ko. Di ba? Ganun yung pang last day. So, sa pagsaserve mo sa Panginoon, kahit hindi mo last day ngayon, mag-serve ka sa Panginoon na para bang ito na yung last day mo. Mag-serve ka sa Panginoon, mag-worship ka sa Panginoon na para bang ito na yung last worship mo. Na para bang ito na yung last na pagtugtog mo ng drums. Na ito na yung last na pagtugtog mo ng gitara. Yan yung gustong makita ng Lord sa'yo. Kapag last kasi, binibigay mo na yung the best mo. Amen? Pero ang nangyayari kasi, iniisip mo na, ay marami pang bukas, marami pang pagkakataon na mag-serve sa Panginoon. Alam niyo po ba na yung pagkakataon na ito pwedeng mawala sa isang iglap? So ang nilagay ko dito, serve God like this, like na ito na yung pinaka-last day of serving Him. Amen. So serve God with gladness. Serve God with all your heart. Amen. Amen. Thank you sa akin mga kapatid.
Kaya kapag ikaw napapagod ka na sa pagsaserve sa Panginoon, ayaw mo nang mag-serve sa Panginoon, check yourself whom you are serving. Amen? Palakpan po natin ang ating Lord. Number 3. By serving the Lord diligently. Sabi nyo nga, diligently. Yung masigasig ka talaga na magsaserve sa Panginoon. Na kahit ikaw ay may dinaramdam. Tingin ka sa akin, marami mga tao, they don't like to serve God kapag meron silang nararamdamang sakit. Tama? Ayaw nilang mag-serve kay Lord kapag sila ay broken-hearted. Ayaw nilang mag-serve sa Panginoon kapag sila ay may pinagdadaan ng problema. Ayaw nilang mag-serve sa Panginoon kapag sila ay napagalitan. Ayaw nilang mag-serve sa Panginoon kapag sila po ay down na down na. Alam niyo po ba na ito yung pinakamagandang part na pagsaserve sa Panginoon? Amen? Na masasabi mo, Lord, kahit meron akong nararamdaman, Lord, na kahit ako iniwan ako ng taong mahal ko, na kahit ako pinagalitan ako, na kahit iniwan ako, kahit meron akong may mga problema ako sa buhay, kahit pinagsakluban ako ng langit at lupa, magsaserve ako sa'yo. Masigasig pa rin ako magsaserve sa'yo. Amen? Yun ang gusto makita ng Lord sa atin. Kaya nilagay ko sa number 3, paano tayo makapag-serve sa Panginoon? Serve God, serve the Lord diligently. Keep your heart tuned in sa Word. Pangalawa, rehearse, renounce His promises to you. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na sa bahay ninyo, ne-renounce ninyo yung mga magagandang mangyayari. Amen? Pero kapag ang laging sinasabi sa tahanan ninyo, anyamot ti kasto yung balayan, makapauma. Diba? Marami tayong narinig na ganon. Diba? Na kahit sana maraming pinagdadaan ng problema, i-renounce nyo pa rin, sabihin nyo pa rin that this house is blessed. Amen. This house, this family is for the Lord. Amen. Dapat ganun yung lumalabas sa bunganga natin. Kasi sabi ng Bible, ano yung lumalabas sa bunganga mo, gagawin ng Lord. Hello? Amen? Pangatlo, by remembering who you are before you know Christ. Kasi lahat naman tayo, bago natin makilala ang Panginoon, look at me. Bago natin makilala ang Panginoon, ang tingin sa'yo ng Lord is like a filthy rags. We are like filthy rags. Lagay tayo ng isang basahan. Okay, na duming-dumi. Ayaw talaga tayo ng Lord. Ayaw din tayo ng ibang tao kasi nga madumi tayo. Amen? Pero God accepted us even though we are sinners. Nung tinanggap natin ang Panginoon, nilinisan niya yung filthy rags, we are now become like as snow. Hello? So remember mo ito. Kaya magsaserve ka ng masigasig sa Panginoon, na kahit wala kang nakakasama, kahit nag-iisa ka lang na naglilinis sa loob ng church. Amen? Masig-basig kang pupunta sa church, sabi mo, kasi binago ako ng Lord, may ginawa ang Lord sa aking buhay, magsaserve ako sa Kanya ng totoo. Kahit walang magtutulong sa akin, kahit walang nakatingin sa akin, magsaserve ako ng masigasig. Amen? Why? Kasi tandaan mo kung sino ka noong una. Ikaw po ay madumi, pero inaccept ka niya para sa kanyang kaharian. Lastly, maging masigasig sa paglilingkod. Amen? Amen? Ang question ko sa iyo, kumusta ang paglilingkod mo kay Lord? If you don't involve yourself in serving the Lord inside the church, mapapalayo ka, mawawala ka talaga. Amen? Pastor, busy kasi kami, pagod kasi palagi puyat kasi kami palagi, maraming ginagawa. Alam niyo po ba, sa pagsaserve natin sa Panginoon, the Lord will strengthen us. Amen? Si Lord po ang magbibigay ng strength sa lahat ng bagay. Kaya kung pagod ka na, come on, it's time for you to seek God. It's time for you to give your best to God, not to people. Mapapagod ka kapag tao ka talaga nagtatrabaho. Pero kapag ginagawa mo ito para kay Lord, para mapagsilbihan si Lord, hindi ka mapapagod. Amen? Sino pong pagod na? Di ba? Siyempre, di na tayo napapagod kasi si Lord na kasama natin. Okay, in Galatians chapter 1, verse 10. Pwede po ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go.
Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Kaya nga, tingin ka sa akin. Kapag ikaw po yung tao na nagsuserve, or ikaw po yung isang Kristiyano na gusto mo ay makita ka ng mga tao sa lahat ng ginagawa mo, sabi ng Bible, hindi ka servant ng Panginoon. Amen? Di ba? Delikado yon. So dapat, kahit walang nakakakita, kahit walang nakakaalam na nagsuserve ka talaga sa Kanya, you are giving your best. Kasi you are not looking for an approval for people. Kasi ginagawa mo talaga ito lahat para sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Handa kayo pa'y kakapsat? Okay, last na tayo. What to do? Pwede ba nating basahin ng malakas? 1, 2, 3, go. Okay? Ito lang. Paano mo mapiplease? Paano mo mapaparangalan ng Lord? Look at me. Come on. Paano mo mapiplease or paano mo mapaparangalan ang Lord? Okay? Sa paanong paraan ba yung the best na we can please God? Ito lang. Look at me. Come on. Pakinggan nyo ito sasabihin ko kasi wala na dyan. Last na yun, no? Ano pa yung last? Sige nga, pakita mo ba ako sabihin yung iba? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. So that means, lahat tayo, sa lahat ng gagawin natin, God will reward us. Amen? Sino pong gusto ng reward? Sino pong gusto ng reward? Sabi ng Bible, God will reward lahat ng magagandang ginawa natin. Amen? So balik mo nga yung last anak. Serve, don't be a man pleaser, be a God pleaser. Amen? So, sa school, sa trabaho, sa workplace, sa community, sa bahay, sa church, and wherever you go, be a God pleaser. Amen? So paano mo mapaparangalan ng Lord? Tingin ka sa akin. So sa paano natin mapiplease ang Panginoon? Or sa paano natin matatouch ang Panginoon? Look at me. Come on. Paano natin matatouch ang Panginoon? Doon sa Bible, there are 3 things that you can touch God. You want to know that 3 things? Secret ito na mababasa nyo sa Bible sa Matthew chapter 6. Secret that will touch the heart of God. Okay? Number 1. Sabi nyo number 1. Prayer. You can touch the heart of God through prayer. Number 2, you can touch the heart of God. Magugulat kayo dito. Tingnan sa akin. Una, di ba prayer? You can touch the heart of God in number 2 by giving. Okay? Okay? Nakuha nyo? Sa paanong paraan? Alam niyo po ba, yung mga mayayaman, yung mga pera nila, winawagay-gaway nila, tapos nagdala sila ng offering, winawagay niya, pinapakita nila, ang dami-dami nila binibigay. Pero nung naglakad yung matanda na binuksan niya yung panyo niya, na nandun yung pera niya, binigay niya. Alam niyo po, sabi ng Lord, kung mababasa niyo, kung makikita niyo yun, even pala si Lord, tinitignan niya the way you give. Amen? God is looking in your heart the way you give your tithes and offerings, lahat ng mga pinangako mo. Pinanghahawakan yun ng Lord. Tingnan sa akin. There are so many promises that we have. Sabi mo, Lord, hindi ako nakapagbigay noong mga ganitong panahon. Hindi ako nakapag-tithes noon ng mga ganitong panahon. Ibibigay ko sa mga ganito. Alam niyo, mga promises na yun, pinanghahawakan yun pa rin ng Lord. Kaya ako, lahat ng mga promises ko, inaayos ko kay Lord. Amen? Sabi ko, Lord, kailangan ko magbigay ng ganito. Alam niyo po, ito yung kagandahan. By His goodness and mercy and favor and grace, nagagawa natin. Number 3 na secret. Hindi nyo to nagagawa. Ano yung una? Prayer. Pangalawa? Giving. Ano yung pangatlo? Hindi nyo to nagagawin. Kailangan nating gawin. Fasting. Yung hindi ka kakain, sasabihin mo, Lord,
ikaw po ang bahala. Si Moses, he fasted 40 days and 40 nights. Tubig lang. Kaya niyo po yun? Tubig lang ang kakainin mo sa loob ng 40 days. Even Jesus himself, he fasted for 40 days and 40 nights. Hello? Amen? Kaya niyo po ba yung gano'n na hindi kakain ng 40 days and 40 nights? Kapag tingin ka sa akin, kapag nag-fast ka mga kapatid, inilalas mo yung pansarili mong kagustuhan para yung kagustuhan ng Lord ang mapangyari sa'yo. Are you getting my point? Amen? Pwede po ba tayong tumayo sa presence ng Lord? Come on. Thank you, Jesus. That's the 3 secrets of the kingdom of God na kailangan nating gawin para maging maayos tayo, para mas maging karapat dapat tayo pa sa harapan ng Panginoon. So kailangan mong gawin, don't be a man pleaser. Amen? Hello? So you will not go to church kasi gusto mong i-please si pastor. Hindi po ganon, ha? Pupunta ka sa church because you love God. Pupunta ka sa church because you want to honor God. Amen? Hello? Don't be distracted sa mga bata, okay? Okay lang yan. Ganyan talaga yung mga bata. Please, don't be distracted. Kaya ngayon, pinapaalalahanan ko kayo, yung last verse natin kanina, sabi niya, serve wholeheartedly. As if you were serving the Lord, not people. And God will reward all the good things that we've done, na ginawa natin. Good thing po ba yung pananalangin? Amen? So you need to start praying and praying. Suppose ko nung nakaraan, when you stop praying, you start losing. Okay? Kung tumigil ka na sa pananalangin, nagsisimula ka ng natatalo. Nananalo na sa'yo si Satanas. Yeah, we need to be careful. Amen? Sige, can we just worship God? Thank you, Lord. Come on, just welcome the Holy Spirit in your life. Sabi ko nga, ang Holy Spirit, ang siyang best teacher. Ang Holy Spirit, ang siyang tuloy na maglilid sa'yo sa tamang landas. Amen? Come on, just sing with all of your heart and accept the Holy Spirit to come into your life. Send your fire, release your power, So we'll never be the same. And we desire an encounter once again. Come on, let's sing. Holy
this place, and we desire an encounter once again. Lord, send your fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. And we desire an encounter once. Can we just lift our hands towards heaven? Itaas natin yung kamay natin while saying this song. Let's sing Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, come and move upon our hearts, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we just want to say thank you for reminding us about serving you wholeheartedly. Thank you, Lord. Ama, sa oras po na ito, dalangin ko po, O Diyos, na tulungan niyo po kami na maibigay po namin yung best namin sa aming pagsaserve sa iyo. Pagsaserve po namin today, pagsaserve po namin bukas, hanggang sa mga susunod na araw, hanggang sa last breath po namin, Panginoon. Lord, we want to serve you with all of our hearts. Lord, we want to give our best, Panginoon. Lord, kaya Ama, tulungan niyo po kami just like David. Inutusan niya ang kanyang sarili. Inutusan niya ang kanyang kaluluwa na mag-worship sa'yo. Lord, there are times also na ayaw na namin mag-worship. There are times also na ayaw na namin pumunta ng church. There are times also na ayaw na namin magpagamit. But Lord, teach us, Pangituruan niyo po kami na utusan ng aming sarili na para hindi kami malayo sa'yo, kundi mas lalo pa po kaming mapalapit sa'yo, Panginoon. God, I pray right now, help us that today, we will give our best sa pagsuserve sa'yo. Hindi nakakahiyang bumalik sa'yo, Panginoon. Ang nakakahiya, Panginoon, ay yung patuloy kaming babalik sa pagkakasala. Babalik sa dating pamumuhay. Lord, I know that you are waiting for everyone. You're just waiting for someone na bumalik sa'yo, Panginoon. This is what you want for us, Lord. Lord, I pray na lahat kami, we will give our best serving you. Going to church, going to our school, workplace, in our houses, or even to the community where we belong, Panginoon, magsaserve kami with all of our heart, Panginoon. We just want to say thank you for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning. Apay nagpo-formal kayo. Offeringan, kuldingan yung may takabayo, kung ayo ni offeringan, agisam ka ako naman, takabay mo. Before we give our tithes and offering, I just wanna share a little bit. So please, brothers and sisters, lend me your ears. Kuna na dito ay Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. So makikita natin dito na tithing is not only a command, but also a privilege. Bakit privilege? Kasi pag nagtitithe tayo, magbe-benefit tayo dito. Sabi nga dito, bubuksan daw ni Lord yung bintana ng kalangitan at ibubuhos sa atin ang pagpapala, di ba?
I wanna share yung privileges ng tithing and giving. Sabi na dito, tithing and giving are considered a privilege for a number of reasons, including number 1, gratitude. Tithing is a way to show gratitude to God for what He has provided. Hindi ko na naiintindihan natin. Number 2 is faith. Tithing is an act of faith that demonstrates trust in God and His blessings. So pag nagtatithes tayo, pag nagbibigay tayo, pinapakita natin yung faith natin sa Panginoon. Number 3 is love. Tithing is a way to show love for God and put it before love for money. Pag nagbibigay tayo, inuuna natin yung pagmamahal natin sa Panginoon kaysa sa pera. Number 4 is ownership. Tithing is a way to recognize that God owns everything and is a constant blessing. Kasi nga, everything comes from God, di ba? So, nire-recognize natin na lahat ng meron tayo pag-aari ng Panginoon yon. And number 5 is invitation. Tithing is an invitation from God to receive His blessings. Number 6, generosity. Tithing can help people become more generous. Pag lagi kasi tayo nagbibigay, nagiging practice natin, nagiging tayo yon, nagiging mapagbigay tayo. Number 7 is support. Tithing supports the church in its missions to spread the gospel and teach the Bible. Number 9 is purpose. Tithing is a way to teach people to put God first in their lives. And lastly, tithing is an investment. Tithing is an investment for eternity. Parang kanyan, parang negosyo. Bago ka, yung ROI, bago mo marireceive yun, kailangan mag-invest ka muna. Ang kagandahan nito, pag nagtatize tayo, nag-i-invest tayo sa langit. And sabi nga nila, pastor kanina din sa preaching niya, one of how to serve God wholeheartedly is to give your best. So, give your best. Good morning. Burdens are broken, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, oh. Amen and amen. Universo, palakpak naman po natin para sa ating Panginoon. Amen. So yan, punta na po tayo sa announcement. Sa lahat po ng mga nasa online and gusto pong magbibigay po ng kanilang tithes and offering, andyan po sa comment section yung account po ni Pastor Gcash, account ni Pastor Osmar, doon niyo po i-send. And paki-include po yung details doon sa may baba, kung tithes po ba yon or offering, or para sa aircon, or para sa church and lot building po natin. Amen? Amen. So yan po, stay connected lamang po tayo sa ating Facebook page, Life Giver World Fellowship. Lagi naman po natin, every Sunday po natin naririnig na lahat po ng updates na nangyayari dito sa ating church ay nandun po, nakapost po doon. Kaya stay lamang po tayo sa ating Facebook page. Amen? Amen. And also sa lahat po ng mga live po natin, please share po natin to. Lagi nating naririnig na madaming na-encourage dahil sa live. Kaya wag po natin kakaligtaang mag-share. Amen. Kung hindi natin naibabahagi literal na salita ng ating Panginoon, gawin natin ang ating mga platforms, ang ating Facebook page, ang ating mga Facebook pala para ibahagi ang Panginoon. Amen.
Amen. Ayan, so sa lahat po ng mga gusto pa pong magpagamit dito sa harapan, sa ushering team, sa media, sa mga teachers sa kids, kindly approach po si Pastor Osmar, si Ate Freda, at si Kuya Joe, para po lahat po tayo ay patuloy na magsaserve para sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga po dun sa salita kanina, by giving your best, we need to serve the Lord with all of our heart. Wholeheartedly, sabi nga po. Kaya, yan, let's use our talents, God-given talents para po maparangalan ang ating Panginoon. Amen? Amen. So, yun po. Every Wednesday po, 6:30 p.m. ang ating midweek prayer meeting. Sabi nga po kanina ni Pastor, mas ganda na sama-sama po tayo, nag-unite po tayo sa pananalangin. Amen? Kaya dapat po pumunta po tayo every Wednesday, 6:30 p.m. po. Mga 1 hour lang po tayo doon or 30 minutes po at 45 minutes. Ganun lang po yung oras natin. Kaya wag na wag po tayong mawawala sa ating midweek prayer meeting. Also, ang ating Sunday celebration ay 9 a.m. Sabihin nga po natin, 9 a.m. 9 a.m. Baka po nakakalimutan niya. Kaya wag na wag po tayong malilate kasi sabi nga po, ang Sunday ay tithes natin sa buong week na to. Kaya kung na-late ka na, edi kulang pa rin yung tithes mo para sa ating Panginoon. Kaya wag na wag po tayong malilate. Amen? Amen. So yun po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating devotion. Sa mga wala pong guide ng ating devotion, approach nyo lamang po ako or si Sheila. Meron po tayong devotion guide sa may ating information desk doon. Amen? Mag-devotion po tayo. Amen? Sa couple cell group, fellowship. Kila ko, Jonathan. Ay, sa Friday po, next Friday, December 14, 13, kina Tito Jonathan po kayo sa NIA. Wag na wag po tayong mawawala. And also sa lahat po ng mga kabataan, please join po tayo sa ating mga cell group. Cell group po ni Pastor Osmar, Kuya Joe, Ate Tala. Cell group ko, si Gracia, si Kuya AJ, and please attend po tayo dahil maganda po ang cell group. May encourage at patuloy po tayo mag-grow dahil sa cell group. Amen? Amen. So yun po, mentoring po right after service po natin. Tuloy-tuloy po rin po ang ating mentoring. Kaya sa lahat po ng mga kasali sa mentoring, please maiwan po tayo. And sa lahat pa po ng mga gustong sumali, pwede rin po kayong maiwan din at sumama po sa ating mentoring. Amen po. Amen. Amen. Ayan, simbang gabi na po next week. Amen? Amen. Parang ako lang ngayong hyper. 16 po start ng ating simbang gabi. Uulitin ko po, 6:30 p.m. po tayo. PM ng gabi, hindi po tayo. 16 po ng gabi. Tama po. 16 po ng gabi tayo dito sa church. Sa lahat po ng mga magagamit, sa lahat po ng mga magbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Pero meron pa pong isang date na hindi pa po na punan na magbibigay ng pagkain. Sa mga gusto pa pong magbigay, mag-pledge, approach nyo lamang po si Ate Freda. Yan, nandyan po sa may yung mga pagkain. And also sa lahat po ng mga magagamit, isisend ko po mga within this week yung mga magagamit. And kung pwede po tayo na mag-practice ngayong week na to. Kahit makuha lang yung key ng mga kakanta, gano'n, or mga practice. Sa lahat po ng mga nakalagay doon, yung mga magigitar, gano'n, may iba-ibang day po yon. Kaya check nyo po kapag yung pangalan nyo. Mga within this week po, isisend ko po. Pasensya po dahil late. And, ano pa po? Yun lang po. Wala na po ba tayong announcement? Wala po ba kayong mga gusto pang announcement? Wala na po. So, yan, tayo na po tayong lahat. And tayo po yung mananalangin. Wag na po natin kakalimutan ang ating mga announcements.
Tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa buhay na ipinagkaloob nyo sa bawat isa, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa patuloy nyo binibigay sa amin na kalakasan, karunungan at kaunawaan, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat po kami sa taong ginamit nyo upang maging daluyan ng inyong mga salita, Panginoon. Naway may apply po namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At Lord, sa mga tithes and offering na nalikom, Panginoon, kayo na po ang magbalik sa bawat isa, Panginoon, ng siksik, liglig at tagumapaw. Lord, dalangin ko po na mas palakihin niyo pa po ang aming tithes, Panginoon, upang sa ganon ay makapagbalik po kami ng mas malaki, Panginoon, para magamit sa inyong tahanan, Panginoon. At Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip man, salita at sa gawa, Panginoon. Yun lang po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Okay, God bless po sa ating lahat. Those who like to drink coffee, may coffee tayo dito sa side. Mag-coffee lang po kayo. Maraming salamat. Pero itapon nyo po yung inuman ninyo ng maayos. May coffee po tayo dito sa mga gusto mag-coffee dahil malamig ang panahon.